Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mga kapatid, mga sister sa Islam, dugtungan natin ang ating pagbasa sa kitab na ito na Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ang ating babasahin ngayon ay ang pangpitong hadith, Al-Hadithus Sabi'. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aws Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ang hadith na ito ay iniulat ni Abu Ruqayyah. Si Abu Ruqayyah ay palayaw. Ang kanyang tunay na pangalan ay si Tamim ibn Aws Ad-Dari radhiyallahu anhu. Nakasama sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, katotohanan ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya, ad-dinu an-nasiha. Ang agama lamang o ang tinatawag na agama lamang, relihiyon lamang, ay ang pagbibigay ng payo, mungkahi, walang iba. Sinasabi ng mga ulama, kasi kung titingnan natin ito sa lugha, ay ang ad-din ay mubtada. Ito ay tinatawag nila na ma'rifah. Ang khabarul mubtada ay an-nasiha. Ito ay ma'rifah pa rin. Sinasabi ng mga ulama sa lugha na kapag ang mubtada ay ma'rifah at ang kanyang khabar ay ma'rifah, ay ito ay lil hasr o kaya yufid al hasr. Anong tinatawag na hasr? Ang tinatawag na hasr ay ikinukulong niya lamang ang isang bagay sa lugar na ito. Ikinukulong niya ang mubtada sa isang lugar na hindi maari makalabas dito at hindi makakapasok dito ang hindi kasama sa kanya. Dahil dito, ang ad-dinu an-nasiha ay lil hasr. Dahil ang mubtada ay ma'rifah at ang kaniyang khabar ay ma'rifah. Ang kaniyang maana, meaning, ay ang relihiyon lamang ay ang pagbibigay ng payo at mungkahi. Ibig sabihin, kapag hindi mo ito isinagawa, ay hindi mo na itaguyod ang tinatawag na relihiyon, ang agama. Ang taong gusto niyang itaguyod ang relihiyon Islam ay dapat na hindi mawala sa tinatawag na pagbibigay ng payo, pagbibigay ng mungkahi. Dahil ito lamang yung tinatawag na agama.
reliyon, an-nasih. Ayon sa hadith na ito ay obligado sa bawat Muslim, lalaki man o babae, na itaguyod, isagawa ang pagbibigay ng nasiha, mungkahi, payo, dahil kapag hindi niya ito itinaguyod ay mapanganib ang kaniyang kalagayan. Yan ang ad-dinu an-nasiha. Qulna liman. Sinabi ni Tamim at ng kaniyang makasama na mga sahaba, sinabi namin sa propeta, liman, kanino ang payo na ito, ang mungkahi na ito. Dahil sino? Qulna liman. Oo, ang tao na itataguyod niya ang tinatawag na nasiha. Kanino ang mungkahi na ito at payo na ito? Qal, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, lillahi, para kay Allah ang nasiha na ito, ang payo na ito, ang mungkahi na ito. Para kay Allah. Ano yung mga mungkahi, mga payo na para kay Allah? Ang pagsamba sa Kanya na nag-iisa. Lahat ng isa sa gawa ng samba ay para lamang kay Allah. Ito yung ibibigay natin na payo at mungkahi sa mga tao para kay Allah. Sambahin ninyo si Allah na nag-iisa, walang kasali, walang kasusyo, walang katambal sa anumang samba na isasagawa ninyo. Lalabanan natin at susugpuin natin ang tinatawag na shirk para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, magbibigay tayo ng payo sa mga tao na paniwalaan ang kaisahan ni Allah sa kaniyang mga gawain at sa kaniyang mga pangalan at sa kaniyang mga katangian. Walang katambal ni Allah sa kaniyang mga gawain. Ano yung mga gawain ni Allah? Kagaya ng paglikha, siya lamang ang tagapaglikha, walang iba. Siya lamang ang tagapamahala ng mundong ito, walang iba. Siya lamang ang nakakakontrol sa mundong ito, walang iba. Siya lamang ang makakapagbigay ng pinsala, walang iba. Siya lamang ang makakapagbigay ng kabutihan, walang iba. Siya lamang ang makakapagbigay ng buhay at kamatayan, walang iba. Ito yung mga gawain ni Allah. Kabilang siya mga gawain ni Allah. Ganon din sa kaniyang mga pangalan. Si Allah ay nag-iisa sa kaniyang mga pangalan. Wala siyang kasusyo, katambal sa kaniyang mga pangalan. Sa kaniyang mga katangian ay wala siyang kasusyo dito. Lahat ng kaniyang sinasabi tungkol sa kaniyang sarili, dapat natin paniwalaan. Ang lahat ng kaniyang sinasabi tungkol sa kaniyang sarili, dahil siya lamang ang makakapagbigay, siya lamang ang may karapatan
na mag-describe sa kaniyang sarili. Siya lamang ang may karapatan at ng kaniyang propeta. Dahil dito, kapag hindi natin pinaniwalaan, kinontra natin, ay parang pinagsinungalingan natin kasi si Allah ang nakakaalam sa kaniyang sarili. Dahil dito, kung ano man ang kaniyang pag-describe sa kaniyang sarili, huwag natin tanggihan. Ang mga bagay na hindi naman niya binanggit tungkol sa kaniyang sarili, ay huwag tayo pumasok doon. Kasi malaking kalapastangan sa ating mga sarili ang pagpasok sa mga bagay na hindi binanggit ni Allah tungkol sa kaniyang mga sarili. Yan. Huwag natin pakawalan ang mga sifat ni Allah. Huwag natin bigyan ng ibang kahulugan ang mga sifat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan, lillahi. Pangalawa, wali kitabihi, para sa kitab ni Allah. Ano yung kitab ni Allah? Ang Quran. Dapat magbigay tayo ng payo. Hindi nawawala sa ating payo at ating mungkahi ang kitab ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paano yung pagbigay ng mga mungkahi, mga payo para sa kitab ni Allah? Una, paniwalaan na ito ay salita ni Allah. Buong Quran ay salita ni Allah. Pangalawa, mahalin ang Quran. Ibigin ang Quran sa pamamagitan ng pagbabasa sa kanya at pagtupad sa kanya. Mahalin. Sundin ang Quran. Pangatlo, paniwalaan na ang Quran ay walang nakakahigit sa kanya na batas at pamamaraan. Ito yung huda, siya ang tunay na gabay at siya ang tunay na patnubay. Siya ang dakilang batas na makakapagbigay ng kapayapaan, katatagan, kaunlaran, karangalan sa isang pamayanan, sa mga Muslim. Kapag ito ay iniwan, mababagsak ang tao sa tinatawag na kaligawan, kadiliman, kahirapan. Ito yung dapat na paniwalaan natin at maintindihan ng mga tao sa ating pagbibigay ng payo, pagbibigay ng mungkahi para sa kaniyang kitab na Al-Quran. Ang Quran ay kompleto. Lahat ay nasa Quran. Lahat ay nasa Quran. Hindi maaari natin ipagpalit sa anumang batas, anumang pamamaraan, anumang paraan, anumang tinatawag na nizam, manhaj, kurikulum. Hindi natin pwedeng maaring ipagpalit.
Ito, kabilang ito sa mga payo tungkol sa Quran. Pangatlo, wali rasulihi. Ang payo na ibibigay natin mungkahi ay para sa kaniyang propita, na ang ating mahal na propita na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano naman yung mga payo, mga mungkahi na ibibigay natin para sa ating propita sallallahu alaihi wasallam? Una, paniwalaan na ang propita ay sugo ni Allah. Ito, kinakailangan na buong puso. Ito yung ipaparating natin sa mga tao, na mahalin ang propita ng kumpleto, higit sa pagmamahal sa ating mga sarili, higit sa ating pagmamahal sa ating mga magulang, higit sa ating pagmamahal sa ating mga anak, higit sa ating pagmamahal sa ating mga asawa. Pangalawa, paniwalaan ng buo na lahat ng kaniyang sinasabi ay totoo, walang kasinungalingan. Lahat ito ay totoo. Walang kasinungalingan dito. Paniwalaan natin na lahat ng kaniyang sinasabi ay patnubay at gabay. Kapag lumihis dito ang isang tao, ay mapupunta sa kaligawan, kahirapan, kadiliman. Paniwalaan natin na ang propita ay hindi Panginoon, kundi siya ay isang rasul. Ipahiwatig natin, ipag-utos natin sa mga tao na paramihin ang kanilang pagsalawat sa propita sallallahu alaihi wasallam. Paniwalaan natin na ang lahat ng sinabi ni Allah sa propita, lahat ng ibinaba sa propita na wahi ay ipinarating niya. Wala siyang inilihim na anumang salita ni Allah. Lahat niya ito ipinarating. Ito ang makabilang sa mga bagay na ibibigay natin na nasiha para sa ating propita sallallahu alaihi wasallam. Wali a'immatil muslimin, pang-apat, ang ating ibibigay na payo mungkahi para sa mga pinuno ng mga Muslim. Sino ang mga pinuno ng mga Muslim dito? Sino ang tinutukoy? Una, ang mga ulama, rabbaniyun, ang mga ulamang malalakas ang kanilang pananampalataya, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat sabihin natin sa mga tao na mahalin ang mga ulama, dahil ang propita ay wala na. Dahil dito, kailangan na ilapit natin ang mga tao sa mga ulama. Kinakailangan na gumawa tayo ng paraan upang mahalin ng mga tao ang mga ulama.
Dahil kapag lumayo ang mga tao sa mga ulama, ay babagsak sila sa kaligawan, mawawala sila sa relihiyong Islam. Kasi ang mga ulama, sila ang nakakaalam sa tunay ng relihiyon. Sila ang nakakaalam sa Islam. Dahil dito, kinakailangan na ilapit natin ang mga tao sa mga ulama. Sila ang nakakaintindi ng Quran. Sila ang nakakaintindi sa mga hadith, sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Huwag sila makinig sa ibang tao. Kung sino-sino man ang nagsasalita dyan, pinapakinggan nila, maliligaw sila. Ito mga ulama lamang. Sino ang mga ulama? Paniwalaan ang mga ulama. Pangalawang mga ulama, mga aima dito ay ang mga pinuno, mga leaders ng mga Muslim na isinasagawa ang kautusan ni Allah. Ito aimatul muslimin. Kinakailangan na sabihin sa mga tao na huwag kayo humiwalay sa mga pinuno, mga leaders ng mga Muslim, upang hindi mawala ang pagkakaisa. Kasi ang pagkakaisa ay ito ang tunay na lakas ng mga Muslim. Kapag sila ay nagkawatak-watak, babagsak sila. Kapag sila ay nagkawatak-watak, maliligaw sila. Kapag sila ay nagkawatak-watak, ay mawawala ang kanilang bango at mawasak ang kanilang karangalan. Dahil dito, kinakailangan na huwag mawala sa ating mga nasiha ang pagsunod, pagpapakumbaba sa mga leaders ng mga Muslim na itinataguyod ang mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan. Wa'ammatihim. Panghuli ang pangkaraniwang sa mga Muslim. Ammatihim. Ang taong bayan, ang sangkatauhan, ang mga Muslim, amma. Papaano ito? Kinakailangan na mahalin natin ang mga Muslim, ang pangkaraniwang Muslim, ang tagapamayanan, ang buong mamayamang Muslim. Kinakailangan mahalin natin. Tulungan natin. Paigtingin natin sa kanila ang pagmamahalan, pagtutulungan, pagkakapatiran sa kanila. Kinakailangan tulungan natin sila papaano nila mapaigting ang kanilang mga samba kay Allah. Papaano nila maiwasan ang mga ipinagbabawal ng Islam at maitaguyod ang mga ipinag-utos ng Islam. Ang hadith na ito ay iniulat ni Al-Imam Muslim, hadithun sahih. Mga kapatid, dito umiikot ang ating nasiha at ang ating payo, mungkahi
sa mga nabanggit sa hadith na ito. Una, kay Allah sa kaniyang kitab na Quran, sa kaniyang propeta na si Muhammad, sa mga pinuno ng mga Muslim, mga ulama at mga leaders. Panglima, sa taumbayan, sa mga buong mamayang Muslim, sa pangkaraniwang Muslim. Dito umiikot ang ating nasiha. Hindi maari mawala sa ating mga nasiha ang isa sa nabanggit sa hadith na ito. Halimbawa, kay Allah lamang pero nawala doon ang kitab niya sa ating mga nasiha, o kaya ang propeta doon umiikot palagi ang ating nasiha, ngunit nawawala doon ang mga leaders ng mga Muslim, ang mga ulama, o kaya ang nawawala doon ang kitab ni Allah, o kaya doon lamang nakapokus ang ating nasiha, payos kay Allah at sa kaniyang propeta, ito hindi pwede. Dapat ang ating nasiha ay saklaw ang nabanggit sa hadith na yan. Dahil ito ang din. Kapag nawala sa ating mga nasiha ang isa sa mga nabanggit, magkakaapekto ng masama sa tinatawag na din. Kasi ang ad-din ay an-nasiha. Kapag maayos ang ating pakikipag-ugnayan sa 5 bagay na nabanggit sa hadith na ito, ay maayos ang Islam. Maayos ang relihiyong Islam. Malakas ang relihiyong Islam. Dahil ito mga kapatid, kinakailangan na alam natin ang hadith na ito. Hanggang dito lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.